Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Denial itong si Bato at tila hindi matanggap ang katotohanan na posible silang arestuhin ng ICC sa tulong ng Interpol. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, nagkaroon ng interview sa radyo, itong si Bato. At dito, tinanong siya kung ano ang kanyang opinyon sa sinabi ni Bersamin at ni Remulla hinggil sa pakikipag-usap sa ICC at posibleng pag-aresto sa kanila nito. Kung ano po ang sinabi ni Bato, subaybayan po ninyo ako hanggang sa dulo nitong video. Anyway, balikan na muna natin itong mga sinabi ni Remulla at ni Bersamin hinggil dito sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC at Interpol. Hindi raw haharangin ng Department of Justice sakaling iparesto ng ICC sa Interpol ang 5 suspects sa Duterte drug war. Giit mismo ni Justice Secretary Boyeng Remulla kahit pa sabihing kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court, bahagi pa rin tayo ng Interpol. Nasa frontline ng balitang yan, Camilo Samonte. We respect the action of the Interpol 99% of the time. Hindi pipigilan ng Department of Justice sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa 5 suspect na sangkot sa Duterte drug war. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Remulla, gagalangin nila ang pagpapaaresto ng ICC sakaling idaan ito sa Interpol. Hindi man miyembro ng ICC ang Pilipinas, parte pa rin daw tayo ng Interpol. We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. Good afternoon po kay ES. Other matter lang, sir. Are we changing our position po when it comes to ICC? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Na ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting... you know what that means, no? Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Well, yun po ba yun? Ganito yan, wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kaagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boyeng. But as far as experience has given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Because the Interpol is also doing a service in other areas similar to this. So, that's the meaning of committee. Oo. So, sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, yung position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Thank you po. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Remulla at Bersamin. Bagamat wala ng jurisdiksyon ang ICC dito sa ating bansa, meron naman tayong obligasyon na sumunod sa Interpol, at itong Interpol ay may kasunduan sa ICC na posibleng gamitin ito ng ICC
para mahuli itong si Digong at Bato. Anyway, tila nasubrahan na ang takot nitong si Bato at nagiging denial na lang sa katotohanan. Dahil po mga kabunyog, pati ang katotohanan, pilit niyang binabali at todo ang kanyang pagsisinungaling para ipakita lang sa ating mamamayan na hindi sila natatakot dito. Biruin po ninyo mga kabunyog, sinabi niya na hindi naman daw under ng ICC itong Interpol. Hindi nga ba? Well, malalaman po natin yan. Anyway, bago ko po ipaliwanag itong relasyon ng ICC at Interpol, panoorin na muna natin itong kasinungalingan ni Bato. Kuya Bato? Yes. Mayroon ako nabasa na article na ang si ES Bersamin said that they are willing to accommodate if ICC will be requesting na kustodiya ang mga people involved o yung mga inimbestigahan ng ICC. Gusto ko namin marinig ang comment nyo on this. Alam mo Raul, yan lang ay nagpapakita na tila itong gobyerno na ito ay leaderless. Hindi mo alam kung saan ang direksyon ng gobyerno na ito. Sino ang titimon sa gobyernong ito? Kasi tila, hindi na sinusunod yung pronouncement ng Pangulo na we will never recognize the jurisdiction of ICC. Ilang beses siya sinabi ng ating Pangulo for 1,000 times, hindi daw sila papayag. Hindi daw siya papayag. Eh bakit iba ang sinasabi ng Pangulo? Iba yung sinasabi ng kanyang mga gabinete. So napakahirap po itong gobyerno na ito. Yung laban-bawi or ako, ikaw, o kanya, akin, or ano ba? What's the real status of this government? Sino bang leader dito? Sino ba ang pinaka-chief executive? Bakit ang daming opposing decision sa ginagawa yung kanyang mga yung kanyang mga kabinete? Para bang wala siyang control sa kanyang mga kabinete? Pero sir, yun ang tanong ko. Pero ang executive secretary, parang yun yung little president. Alter ego. O kung ano yung sinabi niya, parang it means yun yung stand ng Pangulo. Tama po ba? Ideally. Ganun talaga dapat. So, ibig sabihin, if he is speaking in behalf of the president, ang president ngayon ang nagsisinungaling. Ang president ngayon ang nagdudubultok. Kung gano'n ang stand ng ating ES, at presumably, ito'y galing sa Pangulo, sabi mo, parang siya ang little president. So, kung yan ang stand ng Pangulo natin, laban-bawi ang ating Pangulo. Pero, kita ng kanyang kahinaan. Kuya Bato, hindi ko makita yung scenario. If the statement indicates na they are willing to cooperate with the ICC or whatever would be the request, kayo as a sitting senator, can you be under arrest? Can you be put under arrest by ICC? O in Tagalog, pwede ba kayo arrestuhin ng ICC? At ano ba magiging proseso niyan? Depende yan sa magiging bayag ng aming Senate President, kung gaano niya kami protektahan, kaming dalawa ni Senator Bungo, kung gaano niya harapin yung issue. So, depende yan sa tapang at bayag ng ating Senate President. Kung sabihin ng Malacanang na i-turn over mo sa amin yung dalawa mong senador at siya susunod, then that's it. Pero kung sabihin na, no, our Congress is still in session. You cannot touch my people. You cannot touch my senators. So, kung panindigan niya yan, then walang good. Salamat. Pero ano to, nagdududa na ho kayo sa tunay na stand ng administrasyon pagdating ho dito sa ICC? Kahit naman siguro hindi magdududa niyan, sino naman siguro magdududa talaga dahil iba ang sinasabi ng Pangulo, iba ang sinasabi ng kanyang mga alter ego. So, dalawa lang indicator dyan. It's either si Pangulong Marcos ay hindi sinusunod ng kanyang mga kabinete, wala na siyang command, he has lost control of his government, or siya mismo ang nagdudubultok, siya mismo ang nagsisinungaling. Sinabi niya on the surface na hindi niya nire-recognize, ayaw niya i-recognize ang jurisdiction ng ICC, pero under the table, below ground, may instructor siya sa kanyang mga kabinete na i-facilitate ninyo yan, yung pagpasok ng ICC, i-facilitate ninyo para ma-arresto na ito sila. So, ganito lang, ibig sabihin, at ang nakakaalam yan sila lang.
Hypothetical, Kuya Bato, no? Assuming merong order na request na kayo ipa-aresto, papayag ba kayo? Magpapa-aresto ba kayo? No, because they don't have jurisdiction over us. Very clear yan. Very clear. After na nag-take effect yung ating withdrawal, 1 year ang grace period after pagpasa natin sa ating withdrawal, 1 year nag-take effect. At yung permission to conduct investigation ng prosecutor from the court ay ginawa nila after 2 years na. Mahigit 2 years na ginawa nila. So, ang dissenting opinion nga nung dalawang membro ng appeals chamber ng ICC ay napaka-strong. Tinalo lang tayo dahil 3 ang bumoto ng sumuporta, 2 ang nag-dissent. Pero kung tingnan mo yung very strong yung kanyang dissenting opinion na yung pag-file ng leave of absence ng prosecutor before the court, before the ICC na mag-conduct siya ng investigation ay ginawa 2 years after at wala na silang jurisdiction dahil yun dapat ang mag-trigger na jurisdiction ng ICC. Yun ang mag-trigger ng jurisdiction, yung pag-file. Pero sinabi dito sa Article 127 ng Rome Statute na kung ito'y na-trigger na hindi pa nag-effect yung withdrawal natin, then okay. Tuloy, kukonsider yan ng ICC. Pero kung after nag-effect yung ating withdrawal, then wala na jurisdiction ang court. When they say court, this refers to the ICC. So wala na talaga kahit anong gawin nila, wala silang jurisdiction sa atin. Kaya ito namang issue ni Secretary Remulla about Interpol na yan, ay napakahirap po i-digest. Napakahirap i-digest. Because why worry about Interpol? That the DOJ mismo ay hindi membro ng Interpol. Let the PNP handle that matter. Let the PNP handle that matter. Because ang membro ng Interpol ay ang Philippine National Police. Dapat ang PNP ang mag-handle ng matter na yan. And pagdating sa punto na yan, na humingi ng tulong yung ICC sa Interpol na ma-serve yung warrant of arrest against the suspects, napakadali lang naman sabihin ng PNP na, sorry, we cannot implement or enforce any order coming from the ICC because as a matter of policy, as stated by our President, ICC has no longer jurisdiction over the Philippines by virtue of our withdrawal from the Rome Statute. Ganun na yun. Re-respetuhin yun ng Interpol kung ano sasabihin ng kanyang member police agency. Because Interpol does not exist or is not under the command of the ICC. Interpol exists for its member police agencies. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong paliwanag ni Bato hinggil dito sa relasyon ng Interpol at ICC. Tama ba ang mga sinabi ni Bato mga kabunyog? Na walang pakialam ang ICC sa Interpol? Mali po siya mga kabunyog, bakit? Dahil po meron silang kasunduan or agreement na magtutulungan at hindi yung sinasabi ni Bato. Na walang pakialam ang ICC sa Interpol. Dahil ang totoo meron silang obligasyon sa isa't isa. Anyway, ito mga kabunyog, tingnan po ninyo itong katunayan ng kanilang kasunduan. Sabi dito, Cooperation Agreement between the Office of the Prosecutor on the International Criminal Court or ICC and the International Criminal Police or Organizational Interpol. Yan mga kabunyog, yan po ang patunay na mayroon silang kasunduan. Anyway, halina't basahin po natin itong nakasulat sa Article 5 sa Other Assistance from Interpol. Sabi po dito, sa number 2, ICC may also request through Interpol
the assistance of relevant national teams, including war crimes units. Malinaw po mga kabunyog, sabi sa article na ito, pwedeng mag-request ang ICC sa Interpol ng assistance or tulong. Paano yan Bato? Sunog ka na naman. Anyway, yan po ang kanilang kasunduan, kaya Bato, bistado na ang iyong pagsisinungaling. Talagang natatakot ka na, denial ka pang kupal na kalbo ka. Anyway, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo o mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.